Ano po ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong salita doon ang ibig niyong malaman? Mabuti. Sa English, good. Okay. Kayo ba'y naniniwalang mabuti ang ating Diyos? Laging naririnig niya rin, God is good. All the time. Ibig sabihin, yung kanyang kabutihan sa lahat ng panahon, ano man ang ating gawin, hindi nababago. Hindi nababawasan. Umabsent man kayo, mabuti pa rin ang Diyos. Kaya lang, pag absent kayo, sino ang nawawalan? Ang Diyos o ang absent? So anong sasabihin mo sa bandang huli? Sasabihin mo, huwag kang a-absent Martes at Sabado. Gusto mong buhay na walang hanggan? Huwag kang a-absent Martes at Sabado. Anong sasabihin mo? Tingnan natin. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Purihin natin ang Panginoon. Okay, labas ang iyong mga prayer request. Ang loob o kabutihan ng Diyos. Ano ang panalangin ng 2 ibon? Doon sa mayaman. Ngayon ko narinig may charismatic palang ibon. Papipiliin ko kayo. Ano gusto yung maging? Ibon o kamelyo? Okay, sabihin niyo, Panginoong Hesus, Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon at sa lahat ng tao, tapat man o hindi tapat ang pag-ibig sa inyo. Ikaw ang Diyos na matulungin. Ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming pangangailangan araw-araw. Kaya naman, sa sandaling ito, hinihiling ko po dahil sa inyong kabutihan at kagandahang loob, tatanggapin ko ngayon din ang lahat ng kahilingan ko. Amen. Amen. Okay, purihin natin ang Panginoon. Baba ang mga hawak kamay, balik sa itaas ang kamay na nagpupuri ng malakas sa ating Diyos. Okay. Taas ang kamay. Sa bilang kong 3, yuyoko kayong 3 ulit at sasabihin nyo, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. 1, 2, 3. Purihin natin ang Panginoon. Okay. You may be seated. At pagninilayan natin ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Madalas at maaring babalikan ang ebanghilyong ito sapagkat maski anong discouragement sa mayayaman, nakatuon pa rin ang tao sa pagpapayaman. Kahit mahirapan sila sa pagpasok sa kaharian ng langit, ibig pa rin nilang yumaman. Tatanungin ko kayo,
Gusto niyo pumasok sa karera ng langit? Gusto niyo maman? Sa bagay, hindi naman sinabing hindi makakapasok ang isang mayaman. Mahihirapan lang pumasok. Subalit, hindi po yan ang ating pagninilayan ngayon. Pagninilayan natin ang tungkol sa kabutihan ng Diyos. Una, ayon sa aklat ni Nahum, chapter 1, verse 7, "The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him." Mabuti ang Diyos, at sa lahat na dumadaan sa anumang kapighatian, lalo na sa mga taong nananalig at nanampalataya sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya, laging handang tumulong ang Diyos. A refuge in times of trouble. What is a refuge? Taguan. Kumbaga sa atin, pag may bagyo, may baha, saan iniipon ng tao? Sa isang shelter. Kaya sinasabi nila, lumikas muna kayo. Mayroon din hinanda ang pamahalaan natin ng isang shelter or refuge. Subalit, kadalasan ang refuge na yon ay maaring tamaan din ng bagyo at baha, masira. But if we make our God as our refuge in times of troubles, anumang trouble ang dumating, hindi matitinag ang ating Diyos. There are different kinds of troubles. Family trouble, boyfriend and girlfriend trouble, trouble sa school, trouble sa business, trouble sa politika. Sa Lunes, magpapaila ko ng certificate of candidacy. Sino sasama sa akin? Sabi ko na nga ba walang boboto sa akin dyan Bakit? Ang nagtataka, hindi ba kayo nagtataka? Wala namang politikong hindi dumadaan sa trouble. Pero bakit gusto pa nilang magkandidato? Bakit? Doon sila nag-i-enjoy. Doon sila nag-i-enjoy. Huwag na natin sabihin na doon sila yayaman. But remember this, whether you are a politician or not, God is good to you. When you are in trouble, remember this, the best refuge, ang mabuting taguan o sandalan ay walang iba kundi ang ating Diyos. Amen ba? Kahit anong lakas ng bagyo, lakas ng ulan, sabi sa Salmo 91, ang bilang ng patay ay maging 10,000, hindi ka maano. Pag si Yahweh, El Shaddai ang ginawa mong tagapagsanggalang o refuge in times of trouble. So that is the first thing that God does. He cares for those who trust in Him. So, sa Diyos tayo magtiwala. Huwag sa ating posisyon, huwag sa ating kagandahang lalaki o kagandahang babae, huwag sa laki ng ating kayamanan, sapagkat ang lahat ng bagay niyan ay hindi maaasahan pagdating ng kagipitan. Purihin natin si Yahweh El Shaddai. Now, narinig nyo at ako'y natutuwa sapagkat nakasentro ang mensahe sa buhay na walang hanggan.
sapagkat that is the ultimate reward of a person who trusts in God. Mga taong nagtiwala at nagtiwala sa Diyos. Hindi nila ipinagpapalit ang kanilang pananalig sa Diyos sa anumang bagay na pang-aliw sa sanlibutan ito. Amen ba? Kaya pag-araw ng Martes at Sabado, anuman ang alok ng mundo, hindi niya ipagpapalit ang buhay na walang hanggan na tanging ang Diyos, ang mabuting Diyos, ang makapagbibigay. Okay? Nasusundan nyo? So we are on the first verse, verses 17 and 18 of this gospel story. Ang sabi ng binatang mayaman, mabuting guro, ano pa ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ang tugon agad ng Panginoong Kristo ay ganito, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Walang mabuti kundi ang Diyos. In other words, ako ay hindi may tuturing na mabuti, kayo ay hindi may tuturing na mabuti. Bakit? Sapagkat lahat ay likas na masama. Ang Diyos natin ay likas na mabuti. Gaano man tayo kasama, nililigawan pa rin tayo upang tayo ay magpakabuti. Saan nyo masusumpungan yan? It's found in Psalm 25 verse 8. Good and upright is the Lord, therefore He instructs sinners in His ways. Mabuti at matuwid ang Diyos, kaya niya tinuturuan ang mga makasalanan sa kanyang mga mapamaraan upang sila rin ay matulad sa Kanya, upang tayo na mga makasalanan na hindi mabuti ay matulad sa mabuting Diyos. Kaya ang Ebanghelyo po, ang mabuting balita ng ating kaligtasan, ang salita ng Diyos ay patuloy na ipinapahayag ng Santa Iglesia at ng mga taong tinawag ng Diyos upang ang kanyang kagandahang loob, ang kanyang kabutihan ay ipahayag sa mga makasalanan. Ganyang kabuti ang ating Diyos. Pinagtitiyagaan tayong turuan upang lumakad sa katwiran ng Panginoon, upang ang kanyang gantimpalang nakalaan sa atin, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan ay mapasa atin din. Amen? At ang gantimpalang ito ay masusumpungan niyo po sa Salmo 91. There are 7 promises of this good God sa Salmo 91. Anong sinasabi doon? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin ay kaligtasan o buhay na walang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ganyang kabuti ang ating Diyos. He continues to instruct sinners to walk in His ways. Kaya ang aking dalangin araw-araw ay ganito, Lord, teach me to do your will. Turuan niyo po ko araw-araw na makalakad sa inyong katwiran at kabanalan at masunod ang inyong kalooban. At lahat ng tao makaririnig sa ating ipapahayag, maging mabuting tao.
Hindi lang maging charismatic tulad ng ibon, kundi maging mabuting tao tulad ng Diyos na mabuti. Iyan po ang layunin ng mabuting balita, tinatawag na mabuting balita. Saan nyo masusumpungan? Anong himpilan ang naghahayag ng mabuting balita? DWXI. Anong ibig sabihin ng DWXI? D stands for divine. W stands for word. Divine word. X stands for ano? Si makakahula. XI. XI. O 1 plus 1 equals 3 daw yun. Ibig sabihin, sa DWXI, ang tao at ang mabuting Diyos nagkakasama. Kaya ito'y tinatawag na himpilang pinagpala, sapagkat lahat na taong nakasusumpong sa himpilang ito at nakikinig ng mabuting balita, tiyak pagpapalain ng mabuting Diyos. Sabihin niyo, blessed. And by the way, pag in-announce po ang I have good news for you, ito po ang inyong sasagot ng malakas. Thank God I am blessed. Yun dalaw, yun lang, isisigaw nyo ha. Thank God I am blessed. Sapagkat ang mabuting balita na inyong maririnig, i-bless kayo. Amen ba? Purihin natin ang pong-reunion ng Diyos. Okay, taas ang kamay. I have good news for you. Very good. Purihin natin ang Panginoon. Purihin din Diyos. Okay. According to Psalm 34 verse 8, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. First, the goodness of God is our refuge. Siya ang ating kanlungan. In times of trouble, makakaasa tayong may protection sa atin ng Diyos kapag siya ang ating pinuntahan. Hindi sa evacuation center. Of course, physically, kung kasama nyo ang Diyos sa evacuation center, kahit anong lakas ng bagyo, hindi matitinag ang evacuation center na yan. Amen? It is good for man to prepare himself for any eventualities in this planet Earth. Kasama po sa plano ng Diyos yun. Kaya tayo tinuturuan ng Panginoon para yung ating buhay na kaloob sa atin ng Diyos ay mapangalagaan natin para tayo ay humaba ang buhay. Isang layunin ng Diyos ay humaba ang buhay ng tao kung lalakad lang tayo sa Kanyang kabanalan at katwiran. Bakit? Why did God created man? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? For what purpose? To have a fellowship with man. Para mayroon makasama ang Diyos. Para mayroon makausap ang Diyos. Para mayroon sasamba sa Kanya. Para mayroon tatawag sa Kanya. Para mayroon magmamahal sa Kanya. Tulad ng pagmamahal niya sa atin. Ang problema lang ng tao, kapag nabibless na, ipinagpapalit na ang Diyos sa Kanyang blessing na tinanggap. Bato-bato sa langit ang tatamaan po nito. Ang mensaheng ito ay huwag sa akin magagalit. Ako'y naniniwalang ngayong Pasko sa ating fellowship ay iba ang darating. Ako'y naniniwala na sa araw ng Pasko, yung hindi mabuting tao ay magiging mabuting tao.
sapagkat ang paghahandaan natin sa araw ng Pasko ay isang mabuting Diyos. Mabuting Diyos. Ang tanong ko ay, kailan nagsimula ang Pasko? When was the first Christmas? Kailan? Alam nyo ba yon? Gusto nyo malaman? Sa Sabado. Sabado. Purihin, purihin ang Panginoon. God is good. All the time. So itong ating pinagninilayan, gaano nga ba kabuti ang ating Diyos? At bakit nananatiling mabuti ang ating Diyos? Now, according to the book of Romans, chapter 2, verses 1 to 11, pakinggan niyo po ng mabuti ito. You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge another, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same things. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you know, do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. God will repay each person according to what he has done. Now, kaya wag daw tayong hahatol sa ating kapwa. Wag natin sasabihin, ikaw makasalanan, ikaw ay pangit, o whatever judgment you pass on others. Sapagkat tayo ay gumagawa din ng ganong mga bagay. Ang nakakaalam lang ng bawat isipan at ginagawa ng tao ay tangi ang Diyos. Taas ang kamay nyo. Now, God's goodness is balanced with His justice. Tatandaan nyo yan, ha? Mabuti ang ating Diyos, pero ang kanyang kagandahang loob o kabutihan ay may katapat po yan ng paghahatol sa bandang huli. Hahatulan yung mga lumabag sa kanyang kalooban, yung mga taong hindi nagbagong buhay, yung mga taong hindi natutong magpatawad sa kanyang kapwa, yung mga taong hindi nagsisi ng kanilang makasalanan, sa bandang huli ay hindi tatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen ba? So, isa yan sa ating dapat iingatan. Huwag tayong hahatol kanino man. Huwag tayong magtatanim ng sama ng loob kanino man. Huwag tayong magbabalak ng masama kanino man. Tularan natin ang ating Diyos. Mabuti sa lahat ng panahon. Bakit nga ba nananatiling mabuti ang Diyos sa atin? Para ang isang makasalanan ay makuha niyang magbalik loob sa Diyos. And this is my prayer request and petition for this evening as we are preparing for Christmas. And I'm inviting everybody to come. To come. This is a message that I believe
God has planted in my heart. He wants everybody in this ministry to be a light to the world. Maging liwanag tayo ng madilim na ating paligid. Maging daluyan tayo ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Always remember this, God is good all the time. Kaya ngayong gabi, lahat na prayer request nyo, ibibigay niya. Amen.